At dahil nga wala tayong pasok ngayong araw ng Eid, kaya tayo muna magagala. Sa sobrang busy nga namin kahapon, 9 AM kami ng umaga pumasok. Tapos akalain nyo, halos 2 AM na kami ng madaling araw umuwi. Sa sobrang pagod nga namin, halos manigas na yung mga binti namin kakatayo. Sabayan pa ng malamig na aircon sa shop, kaya lalong nanakit ang mga binti namin. First day nga pala ngayon ng Eid, kaya ito magagala muna tayo for today's video. Dito nga lang pala ako ngayon sa labas ng bahay namin dahil nag-aantay ako ng taxi. Kaso nga lang sa sobrang init ng panahon ngayon dito, kaya sobrang nakaka-stress. Akalain mo ba naman kasi 3 minutes na lang daw pero ang tagal-tagal pa rin dumating. Pawisan ka na nga kakahintay ng taxi. At maya-maya pa nga ito na nga dumating na nga si kuyang magta-taxi driver. Kaso nga lang pagsakay ko sobrang init din dito sa loob ng taxi niya. Paano ba naman kasi kahit siya naman talaga pawis na pawis na. Ayaw niya rin talaga buksan ng aircon dahil di ko alam kung nagtitipid talaga siya sa gasolina. Sabi ko pa nga sa kanya pag hindi niya binuksan ng aircon bababa na lang ako at magbubuk ng bagong taxi. Siyempre nga naman magbabayad ka ng maayos tapos ganito kainit sa loob. Doon na nga lang tayo magiging komportable sa manabig na aircon. Siyempre pasahero tayo. Pero okay naman na maya-maya binuksan niya na aircon at lumamig na. Sa totoo lang guys, may mga ganito talagang driver dito sa Middle East. Alam niyo yung tipong ang init-init na pero nagtitipid talaga sila. Ayaw nila hanggat maaari buksan ng aircon. Hindi naman sa pag-iinarte pero doon tayo dapat sa komportable tayo guys. Buti baka mo kung thank you lang ang binabayad natin sa kanila, hindi. Perang binabayad natin. Kaya may karapatan tayo mag-demand sa mga ganitong bagay. Hindi lang naman kasi ito yung first time na nakasakay ako sa ganitong taxi tapos wala siyang AC. Hindi naman talaga ako demanding pagdating sa mga ganitong bagay. Kaso sa sobrang init talaga, hindi mo talaga kakayanin ng panahon. Maya-maya pa nga dumating na kami dito sa Supquagi. First time ko nga pala makarating dito dahil naririnig ko na to dati pero ngayon lang ako nakarating. Nakakatuwa, ang dami-daming tao tapos nakita ko nga tong camel. Parang nga palang center of attraction siya dito kasi pwede kang sumakay pero mga bata lang siguro. Natutuwa lang ako kasi sa tagal ko sa Middle East, first time ko makakita ng camel sa personal. Nakakatuwa pa maglakad-lakad dito kasi madami ka makikita. Iba't ibang lahi ang makikita mo dito pero napakadami ng Bengali, Indiano at Pakistani. Sila ang mga namumukod tanging madami dito dahil minsan lang ako makakita ng mga Pilipino na kabayan natin. Tignan nyo naman, di ba, sa sobrang dami nila parang nag-usap-usap sila na makikita sila sa isang lugar. Ang dami mo nga pala mabibili ng mga souvenirs dito sa Supquagi. Syempre number 1 dyan hindi mawawala yung mga rep magnet. Buti na lang kamo pumunta kami dito, hindi na masyado mainit. Kaya kahit pa paano may enjoy mo yung mga paglakad-lakad dito at pagtingin-tingin ng mga mabibili. Ang dami na nga ditong tao dahil nga yung iba pupunta dito sa Corniche. Halos di na nga mahulugan ng karayom dahil naghihintay sila ng fireworks mamayang 8:30 ng gabi. Dahil nga ilang oras pa bago magsimula ang fireworks, naglakad-lakad muna kami. Kesa kasi maghintay kami doon na matagal pa, ang dami-daming tao, mahirap huminga. Sa kakalakad nga namin napadpad kami dito sa Starbucks. For the first time sa 4 na buwan ko dito makatikim ulit ako nito. Pero di naman ako mahilig masyado sa sweets kaya okay na sa akin nung kape. Kape na pampagising ng puso na tutulog. Uy, joke lang. Basta may salamin talaga mapapaselfie tayo. Syempre wala tayong magagawa, ganun talaga. Ika nga nila, selfie is life. Instagrammable ba? Uy, maya-maya pa nga itong pinakahihintay na namin yung fireworks. Medyo malayo nga yung pwesto namin dyan kaya di masyadong kita. Okay na yan kahit malayo, mahalaga na witness natin. Yun lang, salamat.